Tahimik ang langit sa taas ng Pasipiko pero hindi ito katahimikang nagbibigay ginhawa. Ito ang uri ng katahimikan na nag-aanyaya ng kamatayan. Sa 18,000 talampakan sa itaas ng dagat, marahang inikot ni Warrant Officer Toshiyuki Sueda ang kanyang eroplano. Sanay ang kanyang mga kamay. Hindi na niya kailangang isipin ang dalaw. 9 na beses na niyang ginawa ito. 9 na beses na siyang umuwi bilang panalo. May isa pa, sabi niya sa radyo, kalmado, halos may ngiti sa boses. Mukhang wildcat. Akin na ito. Sumilip siya sa harap ng canopy. Kita niya agad ang hugis. Malapad. Mabigat tingnan. May greenhouse na salamin. Walang duda sa isip niya. Isa na namang Amerikanong piloto na aakyat nang hindi alam na hindi na siya bababa. Sa ibaba, may isang eroplano na paakyat ng paakyat. Pilit hinahabol ang altitude ng grupo ni Sueda. Isa lang siya, dagdag niya. Baguhan siguro. Walang sagot ang wingman niya. Hindi kailangan. Alam na nila ang mangyayari. Hinila ni Sueda ang stick pataas. Ang zero niya ay umakyat na parang sanay sa langit. Ito ang kanyang teritoryo. Dito siya hari. Sa loob ng cockpit ng Amerikanong eroplano, mahigpit ang hawak ni Robert Duncan sa control stick. Basa ang palad niya pero hindi siya nanginginig. Hindi siya dapat nandito. Ikalawang misyon pa lang niya ito. Sa training, sinabi sa kanya na sundan lang ang utos, huwag maghero. Pero ngayon, may umaakyat sa harap niya. At hindi ito umatras. Climbing zero, bulong niya sa sarili. Narinig pa rin niya ang boses ng instructor niya, parang kahapon lang. Kapag sinubukan ka nilang iwan sa akyatan, huwag kang bibitaw. Sumunod ka. Ikaw ang magugulat at sila rin. Okay, sabi ni Duncan, halos pabulong. Tingnan natin. Sa itaas, naghintay si Sueda. Ito ang sandali. Ang sandaling paulit-ulit niyang ginamit. Aakyat siya. Ang Amerikano ay mahihinto. Mahuhulog. At doon matatapos ang laban. 12,000 talampakan. 13,000, 14,000. Walang nahuhulog. Kumunot ang noo ni Sueda. Hindi pa, tanong niya sa sarili. 15,000. Naroon pa rin ang Amerikano. Hindi bumabagal. Hindi sumusuko. Imposible, bulong niya. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sa cockpit ni Duncan, umuungal ang makina. Ramdam niya ang puwersa. Hindi niya kailangang itulak ng husto. Umaakyat ang eroplano na parang gusto ring patunayan ang sarili nito. Stay with him, sabi niya, mas matatag na ngayon. Sa 16,000 talampakan, pareho na silang mabagal. Pareho nang nasa gilid ng kaya ng makina. Ito ang sandaling dapat siya ang bumagsak. Pero hindi. Sa halip, naramdaman ni Sueda ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa ere. Takot. Hindi ito wildcat, sambit niya, halos galit. Sinubukan niyang mag-roll sa tuktok ng akyatan, pero mabigat ang pakiramdam. Mabagal. Nakabitin sa langit. Sa likod niya, hinila ni Duncan ang gatilyo. Walang babala. Walang drama. 6 na baril ang nagsalita bilang isa. Sa loob ng 3 segundo, nagbago ang mundo ni Toshiyuki Sueda. Hindi niya nakita ang apoy. Hindi niya narinig ang pagsabog. Hindi niya alam kung ano ang tumama sa kanya. Alam lang niya na ang eroplano niya ay biglang naging liwanag, init at kawalan. Tahimik muli ang langit. Huminga ng malalim si Duncan. Hindi pa niya lubos maintindihan ang nangyari. Target down, sabi niya sa radyo, nanginginig ang boses. Walang sagot agad. Sa malayo, may mga piloto na nakakita. At sa mga radyo ng hapon, may isang mensahe na unti-unting nabuo. Umakyat ang Amerikano tulad namin. At doon nagsimula ang tanong na magmumulto sa kanila hanggang sa huli. Paano? Bago pa umakyat ang eroplano sa 18,000 talampakan, bago pa nagkamali si Toshiyuki Sueda, bago pa pumutok ang 6 na baril sa loob ng 3 segundo, may isang batang piloto na nakaupo sa barracks at nakatitig sa kisem. Pilit pinapatahimik ang sariling isip. Si Robert Duncan ay hindi dapat naroon. Hindi ayon sa mga kwento. Hindi ayon sa tradisyon. Hindi ayon sa estadistika. 21 taong gulang pa lang siya. Payat.
Hindi siya yung tipong piloto sa mga poster. Wala siyang ngiti ng veterano. Wala siyang kwento ng laban. Wala siyang reputasyon. Mayroon lang siyang sapat na oras ng paglipad para makapasa at isang tahimik na ugali na madalas na pagkakamalang kawalan ng kumpiyansa. Sa katunayan, kabaligtaran yon. May kumpiyansa si Duncan pero tahimik. Hindi niya ipinapakita. Dahil alam niyang kulang pa siya. Sa training base, madalas siyang mapag-iwanan sa usapan. Habang ang iba ay nagyayabang tungkol sa bilis, sa mga barrel roll, sa mga near miss na parang medalya, siya ay nakikinig lang. Tumatango. Tinatandaan. Hoy, Duncan, tawag ng isa sa kanila isang gabi habang naglilinis sila ng helmet. Handa ka na bang mamatay bukas? Tumawa ang iba. Ngumiti si Duncan, bahagya. Mas handa akong mabuhay, sagot niya. Tahimik sandali ang grupo. May mga tumawa ulit pero may ilan na hindi. Hindi niya alam noon na ang sagot na yon ang eksaktong dahilan kung bakit siya naroon. Ang training nila ay hindi katulad ng dati. Hindi ito basta lipad, liko, putok. May mga oras na inuulit-ulit ang parehong senaryo hanggang magsawa ang lahat. Kung aakyat ang kalaban, susunod kayo, sabi ng instructor nila isang araw, walang emosyon. Hindi kayo atras. Hindi kayo babaling. Susunod kayo. May nagtaas ng kamay. Sir, sabi sa mga ulat, mas magaling umakyat ang 0. Tumango ang instructor. Tama. Noon. Nagtinginan ang mga piloto. Ngayon, dagdag niya, hindi na. Hindi ipinaliwanag agad. At iyon ang pinaka nakakatakot na bahagi. Unang beses nakita ni Duncan ang Hellcat sa malapitan, napahinto siya. Hindi dahil sa ganda. Kabaligtaran. Malaki. Malapad. Mabigat tingnan. Parang hindi dapat mabilis. Parang hindi dapat lumaban sa dogfight. Parang truck na may pakpak, bulong ng isa. Narinig iyon ni Duncan. Hindi siya tumawa. Nilapitan niya ang eroplano. Hinaplos ang gilid ng pakpak. Ramdam niya ang kapal ng bakal. Hindi ito parang mga eroplano sa libro. Ito ay parang pangako. Isang bagay na nagsasabing, hindi ka namin pababayaan. Pero kasabay ng pangakong iyon ang bigat. Kapag ikaw ang unang lumipad sa isang bagay na bago, wala kang mapagtatanungan. Walang alamat. Walang kwento ng ganito ang ginawa ko at nabuhay ako. Ikaw ang magiging kwento. Mabuti man o masama. Sa briefing room, amoy kape at pawis. May mapa sa harap. May mga marka. May mga linya na parang simple lang, pero alam ng lahat na may buhay sa dulo ng bawat guhit. Tumayo ang commanding officer. Makinig kayo, sabi niya. Hindi ito wildcat. Huwag ninyong tratuhin na parang wildcat. Hindi rin ito 0. Huwag ninyong subukang maging 0. May kumunot ang noo. Ang eroplano na ito, sabay turo sa larawan ng Hellcat, ay ginawa para sa isang bagay. Hindi para sa lahat. Kapag ginamit niyo ito ng mali, mamamatay kayo. Kapag ginamit niyo ito ng tama, uwi kayo. Walang palakpakan. Walang sigawan. Diretso. Pagkatapos ng briefing, lumapit ang instructor kay Duncan. Ikalawang misyon mo pa lang, sabi niya. Opo, sir. Hindi kita ilalagay doon kung hindi ko iniisip na kaya mo. Tahimik si Duncan. May tanong ka ba? Tumango siya, bahagya. Sir, paano kung mali ang lahat ng ito? Ngumiti ang instructor, pero hindi iyon ngiting masaya. Kung mali tayo, sagot niya, hindi ka na mag-aalala. Sa araw ng misyon, habang papalapit siya sa Hellcat niya, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi takot na nakakapagpatigil. Takot na nagpapaalala na buhay ka pa. Umupo siya sa cockpit. Isinara ang canopy. Biglang tahimik. Parang mundo na lang nilang dalawa ng eroplano. Okay, sabi niya sa sarili. Ikaw at ako. Umandar ang makina. Ramdam niya agad ang lakas. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagmamakaawa. Parang sinasabi lang, sabihin mo kung kailan. Sa runway, sunod-sunod ang takeoff. Isa-isa silang umangat. Nang siya na, hindi siya nag-atubili. Buong throttle. Walang alinlangan. Umakyat ang Hellcat na parang wala lang ang bigat nito. Sa ere, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Hindi ito liksi ng 0.
Hindi ito hirap ng wildcat. Ito ay kumpiyansa. Pero kumpiyansang hindi pa nasusubok. Habang papalapit sila sa target area, bumalik sa isip niya ang mga paulit-ulit na training. Huwag kang papasok sa turn fight. Isang pasada lang. Umakyat muli. Parang sobra. Parang masyadong simple. Hanggang sa may nakita siya sa itaas. Isang 0. At sa sandaling iyon, lahat ng teorya ay naging bigat. Ang lahat ng sinabi sa briefing ay naging tanong. Ito na ba yon? Sa radyo, may narinig siyang boses. Kalmado. May kumpiyansa. Another wildcat coming up to die. Hindi alam ni Duncan kung para sa kanya yon, pero parang siya ang tinutukoy. Huminga siya ng malalim. Hindi ako wildcat, bulong niya. At sa kanya ginawa ang sinabi sa kanya mula pa noong simula. Sumunod siya pataas. Hindi niya pa alam kung bakit eksakto ganito ang training nila. Hindi pa niya alam kung ano ang mangyayari kapag umabot sila sa hangganan ng langit. Pero malalaman niya. At sa susunod na sandali, may isang taong malalaman din na mali ang lahat ng inakala niya. Bago pa man marinig ang unang ulat ng mga Amerikanong umaakyat tulad namin, bago pa man pumasok sa isipan ng sinumang Hapones ang salitang pagdududa, may isang eroplano na matagal nang itinuturing na hindi matatalo. Ang 0. Hindi lang ito makina. Isa itong paniniwala. Sa mga unang taon ng digmaan, kapag nakita ng mga piloto ng imperial na hukbong dagat ang kalabang eroplano sa ibaba nila, alam na nila ang mangyayari. Hindi kailangan ng mahabang laban. Hindi kailangan ng komplikadong taktika. Isang akyat lang. Isang ikot. Isang bagsak. At kadalasan tapos na. Si Toshiyuki Sueda ay produkto ng mundong iyon. Bata pa siya nang una siyang lumipad sa 0, at halos agad niyang naramdaman na parang bahagi ito ng katawan niya. Magaang ang galaw. Parang iniisip pa lang niya ang direksyon, naroon na ang eroplano. Sa unang laban niya, nanalo siya. Sa ikalawa, ganoon din sa ikatlo, mas mabilis pa. Parang sayaw, minsan niyang sinabi sa isang kasamahan habang nagkakape sila sa isang base sa isla. Kapag natutunan mo ang ritmo, hindi ka na matatalo. Tumango ang kausap niya. Lahat sila ay may sariling bersyon ng parehong karanasan. Ang 0 ay ginawa para sa eksaktong digmaang gusto ng Hapon. Mahabang saklaw. Matinding liksi. Kakayahang umakyat ng mas mabilis kaysa sa kalaban. Sa simula, iyon ang lahat ng mahalaga. Sa mga unang engkwentro, ang mga Amerikanong piloto ay nabigla. Ang kanilang mga eroplano ay mas mabigat, mas mabagal umakyat, mas madaling maubusan ng lakas. Kapag sinubukan nilang makipagsabayan sa likuan, nawawala sila. Kapag sinubukan nilang umakyat, naiiwan sila. At kapag naiiwan ka sa ere, mamamatay ka. Kaya umusbong ang mga taktika. Mga simpleng galaw na paulit-ulit na gumagana. Ang paborito ni Sueda, ang patayong akyatan. Hilahin mo sila pataas, paliwanag niya minsan sa isang bagong piloto. Magiging sabik sila. Susunod sila. At doon sila mamamatay. Hindi iyon yabang. Katotohanan iyon batay sa karanasan. Sa bawat tagumpay, lalong tumitibay ang paniniwala. Ang 0 ay perpekto. Ang disenyo nito ay halos sagrado. Ang mga inhinyero na lumikha nito ay parang mga alagad ng sining, hindi basta tekniko. At kapag may nagtangkang magtanong kung bakit walang baluti ang piloto, o bakit madaling masunog ang tangke ng gasolina, iisang sagot lang ang ibinibigay. Hindi ka tatamaan kung mas magaling ka. At sa mahabang panahon, tama sila. Ang kultura ng hukbong dagat ay nakabalot sa ideya ng karangalan at husay. Ang bigat ay kahinaan. Ang proteksyon ay tanda ng takot. Ang tunay na piloto ay umaasa sa galing, hindi sa bakal. Si Sueda ay naniniwala roon ng buong buo. Sa 9 na laban, 9 na beses niyang pinatunayan yon. Nakita niya ang mga kalaban na umiwas, umatras, o basta na lang bumagsak matapos ang isang maling dalaw. Nakita niya ang takot sa mga kanopi ng Amerikano bago sila mawala sa paningin. Unti-unting naging otomatiko ang lahat. Kapag may nakita siyang kaaway sa ibaba, alam na niya ang gagawin. Kapag may nakita siyang wildcat, alam na niya ang ending. Walang sorpresa. At iyon mismo ang naging problema. Habang ang mga piloto ay nagiging mas kumpiyansa, ang mundo sa ibaba ay nagbabago. May mga ulat na hindi binibigyan ng pansin.
May mga insidenteng itinuturing na aksidente. May mga Amerikanong eroplano na hindi agad bumabagsak kahit tinamaan. Sambalang, sabi ng ilan. Baguhan lang ang piloto, sabi ng iba. Walang gustong magtanong kung may mali. Sa isang briefing, may batang piloto na naglakas loob magtaas ng kamay. Sir, bakit hindi tayo nagdadagdag ng proteksyon sa bagong modelo? Tahimik ang silid. Tumingin ang opisyal sa kanya, matagal. Dahil hindi iyan ang paraan natin, sagot niya. At dahil hindi natin kailangan. Natapos ang usapan doon. Ang Zero ay patuloy na naghari. Patuloy na umakyat. Patuloy na pumatay. Hanggang sa isang araw, sa taas ng Pasipiko, may isang Amerikanong hindi bumitaw. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Sueda ang lahat ng laban niya. Lahat ng tagumpay. Lahat ng sandaling naging tama siya. At biglang may tanong na hindi niya kailanman tinanong dati. Paano kung ang kalamangan na ito ay hindi dahil perpekto ang Zero? Paano kung ito ay dahil hindi pa lang handa ang kalaban? At kung ganoon, ano ang mangyayari kapag handa na sila? May mga digmaan na hindi nagsisimula sa putok ng baril. Nagsisimula sila sa katahimikan ng isang silid, sa pagitan ng dalawang taong pagod na sa pagbibilang ng mga patay. Si Butch O'Hare ay sanay sa ingay. Sanay siya sa sigawan ng makina, sa putok ng baril, sa hiyawan ng hangin sa canopy. Pero ang katahimikan ng opisina ng Grumman noong araw na iyon ay mas mabigat kaysa alinmang laban na naranasan niya. Umupo siya sa harap ng mesa. Hindi niya agad binuksan ang mga papel na dala niya. Tinignan muna niya ang lalaking nasa kabilang panig. Isang inhinyero. Maayos ang damit. Malinis ang kamay. Mukhang taong hindi pa kailanman nakakita ng eroplano na bumagsak na may kasamang kaibigan. Hindi ako nandito para maging magalang, bungad ni O'Hare, diretsyo. Nandito ako dahil namamatay ang mga piloto ko. Hindi gumalaw ang inhinyero. Hindi rin siya sumagot agad. Inilapag ni O'Hare ang mga ulat sa mesa. Isa-isa. Parang bala. Dito, sabi niya, tinuro ang isa. Magaling ang piloto. Patay. Dito, isa pa. Sumunod sa manual. Patay. At dito, mas mabagal na ang boses niya, nakaligtas sana kung hindi tinamaan agad ang tangke. Tahimik pa rin ang silid. Ang Wildcat, patuloy niya, ay hindi masamang eroplano. Pero hindi na sapat. Hindi laban sa Zero. May bahid ng galit sa boses niya ngayon, pero hindi ito galit na sumisigaw. Ito yung galit na matagal nang kinikimkim. Hindi kami natatalo dahil bobo ang mga piloto, dagdag niya. Natatalo kami dahil mali ang laban. Sa labas ng silid na yon, patuloy ang produksyon. May mga eroplano na binubuo. May mga order na kailangang tapusin. May gyerang hindi naghihintay. Pero sa loob may nagbabago. Hindi lahat ay agad sumang-ayon. May mga tumutol. May mga nagsabi na hindi kayang tapatan ang Zero nang hindi isinusugal ang lahat. May mga nagsabing imposible ang gusto ni O'Hare. Hindi namin kayang gumawa ng Zero, sabi ng isang inhinyero. Tumanggo si O'Hare. Hindi ko hinihiling iyon. Tapos ano? Tanong ng isa pa. Huminga siya ng malalim. Gumawa kayo ng eroplano na kayang bumuhay ng piloto. Iyon ang linya na nagpahinto sa usapan. Hindi niya hiniling ang pinakamabilis. Hindi ang pinakamaliksi. Hindi ang pinakamaganda. Hiniling niya ang eroplano na babalik kahit tinamaan. Ang eroplano na hindi basta-basta nasusunog. Ang eroplano na kayang magkamali ang piloto at mabuhay pa rin. Sa mga sumunod na linggo, dumami ang papel sa mesa. Mga ulat mula sa Pasipiko. Mga larawan. Mga video. Hindi propaganda. Totoo. Malinaw. Brutal. Isang Zero na butas-butas pero patuloy na lumilipad. Isang Wildcat na isang tama lang, sumabog na. May isang batang inhinyero ang tahimik na nagsalita isang gabi. Kung gagayahin natin ang Zero, mamamatay din ang mga piloto natin. Walang sumagot. Dahil alam nilang tama siya. Doon ipinanganak ang ideya na magiging Hellcat. Hindi sa isang biglaang inspirasyon, kundi sa sunod-sunod na kabiguan. Mas mabigat ito, sabi ng isa. Sagot ng isa pa. Mas makapal ang bakal. Mas malakas ang makina. Kailangan. May mga gabi na walang umuwi.
May mga umaga na may bagong listahan ng mga patay mula sa frontline. At sa bawat pangalan, mas tumitibay ang desisyon. Hindi ito tungkol sa pagpanalo ng dogfight sa papel. Tungkol ito sa kung sino ang uwi. Nang unang lumipad ang prototype, walang palakpakan. Walang selebrasyon. Tahimik lang ang mga mata na sumusunod dito habang umaangat. Mabigat, sabi ng test pilot paglapag. Pero, hindi bumigay. Iyon ang pinakamagandang papuri. May mga pagbabago pa. Mas malakas na makina. Mas makapal na salamin. Mas maraming bala. Sa bawat dagdag, may nagtatanong kung sobra na ba. At sa bawat tanong, bumabalik ang sagot ni O'Hare, mas mabuti ng sobra kaysa kulang. Sa huli, nakatayo sila sa harap ng eroplano na hindi mukhang elegante. Hindi ito mukhang mananayaw. Mukha itong mandirigma. Hindi ito Zero, sabi ng isa. Hindi, sagot ng iba. At hindi rin Wildcat. Tahimik silang nakatingin dito. Ang Hellcat ay handa na. Nakahanda ang bakal. Nakahanda ang makina. Nakahanda ang bala. Ang hindi pa alam ng lahat ay kung handa ba talaga ito sa tanging sukatan na mahalaga. Ang laban. Hindi na ito isang enkwentro. Hindi na ito isang pagkakamali. Hindi na ito tsamba. Nang muling magsalubong ang mga eroplano sa himpapawid, malinaw na agad na may nagbago. Hindi sa tunog ng makina. Hindi sa hugis ng pakpak. Kundi sa kilos ng mga piloto. Sa radyo ng hapon, sunod-sunod ang mga ulat. Hindi mahahabang paliwanag. Hindi detalyadong analisis. Mga pira-pirasong salita lang, parang mga taong nagsasalita habang tumatakbo. May mga Amerikano sa itaas. Hindi sila bumababa. Sumusunod sila. Sa una, walang naniwala. Ang unang labanan ay naganap na parang dati. Ang mga Zero ay umakyat ng may kumpiyansa. Ang mga Amerikanong eroplano ay nakita sa ibaba. May mga pilotong Hapones ang umiti sa loob ng cockpit. Sanay na sila sa eksenang iyon. Parehong galaw, sabi ng isa. Parehong kalaban. Hinila nila ang stick. Umakyat ang mga Zero, magaan, pamilyar. Ito ang galaw na itinuro sa kanila mula pa sa simula. Ito ang galaw na nagligtas sa kanila ng hindi mabilang na beses. Ngunit sa pagkakataong ito, may sumunod. May isa pa, sigaw ng isang piloto sa radyo. Hindi siya humihinto. Sa kabilang panig, ang mga Amerikanong piloto ay hindi rin sumisigaw ng tagumpay. Tahimik sila. Eksakto. Ginagawa lang ang itinuro sa kanila. Isang pasada. Walang likuan. Walang habulan sa pahalang. Putok tapos akyat ulit. Para sa mga Hapones, parang may mali sa ritmo ng laban. Parang may nawawalang hakbang sa sayaw na matagal na nilang alam. Subukan mong i-turn fight, utos ng isang veteranong piloto. Iyan ang kahinaan nila. Sinubukan nila. At doon tuluyang nabasag ang inaasahan. Ang mga Hellcat ay hindi pumasok sa likuan. Hindi sila nagpumilit na sumabay. Sa halip umalis sila. Mabilis. Diretso. Parang walang pakialam. Tumakas sila, sigaw ng isa, galit. Pero bago pa makabawi ang Zero, bumalik ang Hellcat mula sa itaas. Mas mabilis. Mas mabigat ang bagsak. Mas maikli ang laban. Sa loob ng ilang minuto, nagulo ang pormasyon ng Hapon. Ang dating malinaw na mga utos ay napalitan ng tanong. Nasaan sila? Bakit nasa itaas na naman? Anong ginagawa nila? May isang batang piloto ang halos maiyak sa radyo. Hindi ko maintindihan. Ginagawa ko ang tama. Pero namamatay pa rin sila. Isa-isa, may mga Zero na hindi na bumalik. Hindi ito isang malinis na tagumpay para sa Amerika. May mga Hellcat din na tinamaan. May mga piloto na nasugatan. Pero may isang malaking kaibahan. May mga Amerikanong bumalik. May mga eroplano na butas-butas ang pakpak, may usok sa makina, may dugo sa cockpit pero nakalapag pa rin sa deck. Sa bawat paglapag na yon, may nadagdag na tiwala. Tinamaan ka, sabi ng isang mekaniko kay piloto na kakababa lang. Tumango ang piloto. Pero buhay ka. Umiti siya, pagod. Sa panig ng Hapon, kabaligtaran ang nangyayari. May mga piloto na bumabalik na nanginginig. May mga veterano na tahimik lang, hindi makatingin sa mata ng iba.
Hindi sila katulad ng dati, sabi ng isa sa briefing. Hindi sila lumalaban sa paraan na inaasahan natin. May opisyal na pumagitna. Baguhin niyo ang taktika. Alin? Tanong ng isang piloto. Lahat ng alam namin hindi gumagana. Tahimik ang silid. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang mga kwento. Hindi opisyal. Hindi dokumentado. Pero mabilis. May mga Amerikanong eroplano raw na kayang umakyat kasabay ng zero. May mga pagkakataon pa raw na nauuna sila. Imposible, sabi ng iba. Pero masyadong marami na ang nakakita. Sa isang base, may 2 piloto na nag-uusap sa gilid ng runway. Pareho silang veterano. Pareho silang buhay pa. Naalala mo nung unang taon? Tanong ng isa. Tayo ang naghahabol. Tayo ang pumipili ng laban. Tumango ang isa. Ngayon, dagdag niya, tumingin sa langit, parang tayo na ang iniiwasan. Sa Amerika, hindi pa rin nagdiriwang ang mga piloto. May disiplina. May babala. Huwag kayong maging kampante, paulit-ulit na sabi ng mga opisyal. Hindi pa tapos. Pero kahit sila, nararamdaman ang pagbabago. Sa bawat misyon, mas kaunti ang pag-aalinlangan. Mas malinaw ang galaw. Mas buo ang tiwala sa eroplano. At sa bawat labanan, mas malinaw ang isang bagay. Hindi na sinusunod ng mga Amerikano ang lumang panuntunan ng digmaan sa himpapawid. Sila na ang gumagawa ng bago. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, sa isang Japanese radio intercept, may isang boses na nanginginig, pilit pinananatiling kalmado. Umakyat sila, sabi niya. Sandali. Umakyat sila kasama namin. At pagkatapos, halos pabulong na tanong na walang sumagot. Paano nangyari ito? Sa loob ng ilang oras, ang bulong-bulungan ay naging takot. Ang takot ay naging katiyakan. May bagong eroplano sa ere. At binabago nito ang lahat. Hindi na ito lihim. Hindi na ito bulong-bulungan. Nang dumating ang araw na iyon, alam ng magkabilang panig na may mangyayaring malaki. Ang kaibahan lang, isa sa kanila ay handa. Ang isa, hindi. Sa mga flight deck ng mga Amerikanong carrier, maagang gumising ang mga piloto. Walang sigawan. Walang yabang. Tahimik lang na kilos. Isang piloto ang nagsuot ng helmet, may biro pang binulong sa katabi. Isa pa ang humigop ng kape, parang ordinaryong araw lang. Pero sa mata nila may kakaibang liwanag. Hindi takot. Hindi rin galit. Kumpiyansa. Pareho lang, sabi ng isang veterano kay Robert Duncan habang papunta sila sa eroplano. Gawin mo lang ang itinuro. Tumango si Duncan. Hindi na nanginginig ang kamay niya ngayon. Ilang misyon na ang lumipas mula noong unang laban niya. Ilang beses na rin siyang bumalik na may butas ang pakpak pero buo pa rin ang katawan. Sa kabilang panig ng dagat, ibang-iba ang umaga. Sa mga base ng hapon, nagmamadali ang mga piloto. May mga batang mukha sa hanay. May ilan na halos hindi pa tapos ang training. May mga veterano, pero kakaunti na lang sila. At kahit sila, tahimik. Marami sila, sabi ng isang opisyal habang nakaturo sa mapa. Pero marami rin tayo. Walang sumagot. Alam ng lahat na hindi na lang dami ang laban ngayon. Pag-angat ng mga eroplano, agad nagsimulang gumalaw ang langit. Parang may 2 alon na papalapit sa isa't isa. Sa radyo ng Amerika, malinaw ang utos. Maikli. Eksakto. Panatilihin ang altitude. Isang pasada lang. Huwag hahabol. Sa radyo ng hapon, magulo na agad. Nasa itaas sila. Bakit mas mabilis sila? Nasaan ang support? Sa unang banggaan, parang sabay-sabay na huminga ang langit at pagkatapos ay sumabog. Ang mga Hellcat ay bumagsak mula sa itaas, parang mga pako na binitawan ng langit mismo. Isang pasada. Isang putok. Isang zero ang nawawala. Walang oras para mag-react. Walang oras para mag-isip. Si Duncan ay hindi na nag-isip ng tama o mali. Gumagalaw na lang siya. Target. Putok. Akyat. Ang mundo ay naging makitid. Parang tunnel. May simula at may dulo. At sa dulo, buhay o kamatayan. Sa isang iglap, may zero na biglang lumitaw sa kaliwa niya. Umilag siya. Tinamaan ang pakpak. Umalinggaw ang bakal.
Tinamaan ako, sabi niya sa radyo. Kayang-kaya pa, sagot ng wingman niya. Umakyat ka. Umakyat siya. At doon niya nakita ang kaibahan. Ang zero na sumunod sa kanya ay bumagal. Bahagya lang pero sapat na. Sa tuktok ng akyatan, bumagsak ang Hellcat pabalik, mabilis, mabigat. Isang maikling putok. Wala na ang zero. Hindi na niya tiningnan. Wala ng oras. Sa loob ng 30 minuto, ang langit ay naging gulo. May apoy. May usok. May mga sigaw sa radyo na napuputol bigla. May isang Japanese pilot ang halos sumigaw na. Hindi namin sila matamaan. Kahit tamaan, hindi sila bumabagsak. May sagot mula sa command, pilit matatag. Ipagpatuloy ang laban. Pero anong laban? Ito ay hindi na palitan ng galaw. Hindi na paligsahan ng galing. Isa na itong pagbagsak ng sistema. Isa-isang nawawala ang mga zero. Ang ilan ay tinatamaan at sumasabog agad. Ang iba ay pilit na umaakyat, pero may Hellcat na mas mataas na naghihintay. May isang veteranong Hapones ang nagawa pang bumalik sa base. Paglapag niya, nanginginig ang tuhod niya. Hindi siya sugatan, pero parang matanda na bigla. Anong nangyari? Tanong ng mekaniko. Umiling lang siya. Tapos na, sagot niya. Hindi na ito digmaan. Pagkatay na ito. Sa Amerika, hindi pa rin nagdiriwang ang mga piloto. Paglapag nila sa deck, may bilang agad. Ilan ang bumalik? Ilan ang wala? Tahimik ang sandaling iyon. Pagkatapos lang ng kumpirmasyon na buhay ang karamihan, saka sila huminga. May isang opisyal ang nagbasa ng ulat. Mabagal. Sinadya. Mahigit 100 eroplano ng kalaban, sabi niya. Mas mababa sa 20 sa atin. Walang sigawan. Walang palakpakan. May isang piloto ang pumikit lang. Hindi dahil sa saya. Dahil sa bigat ng ibig sabihin noon. Sa panig ng hapon, dumating ang balita ng parang suntok. Mga numero na hindi ka panipaniwala. Mga pangalan na hindi na babalik. May opisyal ang umupo at tinanggal ang sombrero. Ilang veterano pa ang natitira, tanong niya. Tahimik ang sagot. Sa gabing iyon, may mga piloto sa magkabilang panig na hindi nakatulog. Sa Amerika, iniisip nila kung gaano pa ito tatagal. Sa hapon, iniisip nila kung ano pa ang natitira. Dahil malinaw na ang isang bagay. Kung nagawa ito rito, kung nagawa ito sa isang araw. Ano pa ang mangyayari sa mga susunod? At sa kabilang panig ng dagat, sa isang madilim na silid na puno ng mapa at pulang marka, may mga taong tahimik na nakatitig sa realidad na hindi na nila maitatanggi. Ang langit ay hindi na kanila. May mga sandali sa digmaan na hindi minamarkahan ng petsa o labanan, kundi ng pakiramdam. Isang umaga, bigla na lang nagising ang mga piloto ng hapon na may mabigat na tanong sa dibdib, paano kung hindi na kami ang hinahabol? Hindi ito dumating bilang isang anunsyo. Dumating ito bilang mga ulat na putol-putol, mga boses sa radyo na pilit pinapanatiling kalmado, at mga mata na ayaw tumingin sa langit. May nakita ba kayo? Tanong ng isang batang piloto habang naglalakad papunta sa eroplano. Tumango ang veterano. Nasaan? Taas. Hindi na kailangan ng paliwanag. Sa mga sumunod na linggo, ang Hellcat ay naging anino. Hindi palaging nakikita. Pero palaging nararamdaman. Kapag tahimik ang radyo, mas nakakatakot. Kapag may biglang boses na sumulpot, mas mabilis ang tibok ng puso. American fighters above us, ulat ng isang patrol. Sandali. Breaking contact. Request permission to withdraw. Noon, ang salitang withdraw ay bihirang marinig. Ngayon, madalas na. Sa isang briefing room sa isang isla, may opisyal na nakatayo sa harap ng mapa. Puno ito ng marka, pero mas marami ang blanko. Kulang tayo sa piloto, sabi niya diretsyo. Kaya ipapadala natin ang mga bagong graduate. May sumagot, mahina. Handa pa ba sila? Tahimik ang opisyal bago sumagot. Wala na tayong pagpipilian. Sa labas, may isang binatilyong piloto na nagsusuot ng helmet na masyadong malaki para sa kanya. Kinakabahan siya. Hindi niya tinatago. Wala siyang karanasang ikukubli ang takot. Anong aasahan ko? Tanong niya sa mekanikong nag-aayos ng eroplano. Tumingin ang mekaniko sa langit, saglit. Huwag kang umakyat ng mag-isa, sagot niya. At huwag kang magtagal.
Hindi iyon payo ng tagumpay. Payo iyon ng pag-asa. Sa Amerika, iba ang tono. May pagod. May pagkawala rin. Pero may kaayusan. May sistema. Kapag may nawala, may papalit na may sapat na training. Kapag may nasira, may piyesa. Kapag may bagong taktika ang kalaban, may oras para mag-isip. Si Robert Duncan ay hindi na baguhan. Hindi pa rin siya veterano, pero may pagitan na siyang tinatahak. May mga bagong piloto ang lumalapit sa kanya ngayon. Ganito ba talaga? Tanong ng isa matapos ang isang misyon. Tumango si Duncan. Mas mabilis pa dati. Natakot ka ba noong una? Umiti siya, bahagya. Hanggang ngayon. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa kung paano manalo. Pinag-uusapan na nila kung paano manatiling buhay. At iyon ang malaking kaibahan. Sa panig ng hapon, ang mga ulat ay lalong naging mabigat. Hindi na lang tungkol sa bilang ng eroplano. Tungkol ito sa kalidad. Tungkol sa pagkawala ng mga pangalan na kilala ng lahat. Siya rin, tanong ng isang opisyal nang makita ang listahan. Tumango ang aide. Hindi na bumalik. May saglit na katahimikan. Pagkatapos, inilagay ng opisyal ang papel sa gilid. Parang hindi niya kayang tingnan ng matagal. Ang mga natitirang veterano ay pagod na. Hindi lang sa katawan, kundi sa isip. Hindi na nila tinuturuan ang mga bago kung paano manalo. Tinuturuan nila kung paano umiwas. Paano umatras. Paano huwag mamatay agad. At sa bawat araw na lumilipas, mas kaunti ang natututunan. Ang Hellcat ay naging palaging presensya. Kapag may strike, nandoon sila. Kapag may escort, nandoon sila. Kapag may katahimikan, may hinala na nandoon pa rin sila. May isang Japanese pilot ang nagulat matapos ang isang misyon. Hindi ko nakita ang tumama sa akin. Narinig ko lang ang putok. At bigla na lang, nasusunog na ang pakpak. Sa Amerika, may piloto na bumalik na may butas ang canopy at basag ang salamin. Buhay pa rin siya. Umupo siya sa gilid ng deck, nanginginig ang kamay. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik, sabi niya. Alam ng eroplano, sagot ng mekaniko. Unti-unting naging malinaw na ang laban ay hindi na lang tungkol sa himpapawid. Ito ay tungkol sa kung sino ang kayang magpatuloy. Sino ang may kakayahang palitan ang nawawala. Sino ang may oras para matuto. At doon, nagsimulang mamatay ang mito. Ang zero ay matagal ng simbolo ng perpeksyon. Ngayon, ito ay simbolo ng nakaraan. Isang disenyo na hindi nagbago. Isang paniniwala na hindi umangkop. May isang opisyal na Hapones ang tahimik na nagsabi sa isang pulong, hindi na ito tungkol sa taktika. Wala na kaming oras para bumuo ng bago. Walang sumagot. Dahil alam nilang tama siya. Habang papalapit ang huling yugto ng digmaan, mas madalas ang mga misyon na walang kalaban. Mas madalas ang mga ulat na walang inkwentro. Hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil wala nang natira. At sa tuwing may Hellcat na lumilipad sa itaas, dala nito ang isang tanong na hindi na kailangang bigkasin. Kapag ang isang mito ay namatay, ano ang natitira sa mga naniwala rito? Kapag tapos na ang putukan, kapag humupa na ang usok, kapag ang langit ay muling naging tahimik, saka lang tunay na maririnig ang bigat ng nangyari. Hindi sa mga ulat. Hindi sa mga numero. Kundi sa mga taong umuwi. May mga piloto na bumaba sa flight deck na hindi nagsalita ng ilang minuto. Inalis nila ang helmet, pinunasan ng pawis, at tumingin sa malayo na parang may hinahanap na wala na roon. May mga pangalan na hindi na tinawag. May mga pwesto sa hanay na nanatiling bakante. Si Robert Duncan ay isa sa mga umuwi. Hindi bilang bayani. Hindi rin bilang alamat. Umuwi siya bilang taong nabuhay. Isang gabi, nakaupo siya sa gilid ng deck, nakatingin sa dagat. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang ugong ng mga makina sa ibaba. Lumapit ang isang batang piloto, halatang bagong dating. Ikaw si Duncan, di ba? Tanong nito. Tumango siya. Totoo bang kaya ng eroplano nating sumabay sa zero? Sandaling tumahimik si Duncan. Tumingin siya sa Hellcat na nakaparada ilang metro ang layo. May mga gasgas. May mga marka ng tama. Pero buo pa rin. Hindi lang sumabay, sagot niya. Tinapos nito ang usapan. Hindi iyon yabang. Hindi rin pagmamalaki. Parang simpleng obserbasyon lang, tulad ng pagsabi na tapos na ang ulan.
Para sa mga Amerikanong piloto, ang Hellcat ay naging higit pa sa sasakyan ng digmaan. Ito ay kasangga. May mga biro pa nga na kung may kaluluwa raw ang eroplano, ito ay matigas ang ulo pero tapat. Hindi ka nito iiwan, sabi ng isang veterano sa mga bago. Basta huwag mo rin itong iwan. May mga piloto na bumalik na may mga kwentong hindi ka panipaniwala. Isang pakpak na halos punit na. Isang makina na umuubo na lang. Isang kanopi na basag-basag. Pero nakalapag pa rin sila. Buhay pa rin sila. Sa bawat ganoong kwento, may isang bagay na hindi sinasabi pero ramdam ng lahat. Iba ito. Sa kabilang panig ng digmaan, iba rin ang alaala. May mga Hapons na piloto na nakaligtas. Kaunti. Tahimik. Hindi sila nagkwento ng kabayanihan. Hindi rin sila nagyabang. Ang mga kwento nila ay puno ng pagtataka. Hindi sila tumitigil, sabi ng isa sa isang interogasyon matapos ang digmaan. Kahit tamaan, babalik sila. At kapag sila ang bumaril tapos na. May isa pang nagsabi, mas mabagal ang boses. Tinawag namin itong multo. Kulay abo. Akala mo wala, tapos bigla na lang naroon na. Ang pariralang iyon, na unang lumabas bilang isang desperadong ulat sa radyo, ay nanatili. Umakyat ang mga Amerikano tulad ng Zero. Noong una, iyon ay tanong. Isang hindi maintindihang pangyayari. Sa huli, iyon ay naging sagot. Sagot sa kung bakit nagbago ang lahat. Hindi dahil mas matapang ang mga piloto. Hindi dahil mas galit sila. Kundi dahil ang digmaan ay hindi lang nilalabanan sa ere. Nilalabanan ito sa mga desisyong ginagawa bago pa umangat ang eroplano. Sa mga mesa ng mga inhinyero. Sa mga briefing na puno ng mapait na katotohanan. Sa mga pagpiling tanggapin ang kabiguan at gumawa ng mas mabuti. Ang Hellcat ay hindi perpekto. Hindi ito ang pinakamabilis. Hindi ito ang pinakamaliksi. Pero ito ang eroplano na umunawa sa tunay na problema. Hindi kung paano pumatay, kundi kung paano mabuhay. At sa digmaan, ang kakayahang magpatuloy ay mas mahalaga kaysa sa unang suntok. Pagkatapos ng digmaan, may mga Hellcat na ipinarada sa mga museo. Tahimik. Malinis. Parang walang bahid ng pinagdaanan. May mga batang tumitingin sa kanila, nagtatanong sa mga magulang kung ano yon. Isang lumang eroplano, sagot ng ilan. Pero ang mga nakakaalam, alam nila na mali iyon. Ito ay alaala ng sandaling nagbago ang ihip ng hangin. Nang panahong ang isang mito ay bumagsak at pinalitan ng isang realidad na mas mabigat, mas totoo. At ang kwentong ito ay hindi nagtatapos dito. Dahil ang digmaan ay puno ng ganitong mga sandali. Mga sandaling tila maliit. Isang desisyon. Isang pagbabago. Isang taong nagsabing tama na. May iba pang mga makina. May iba pang mga tao. May iba pang mga segundo na nagpasya ng kapalaran ng libo-libo. Kung gusto mong ipagpatuloy ang paggalugad sa mga kwentong iyon, kung saan ang teknolohiya, tapang, at desisyong ginawa sa isang kisapmata ay nagbago ng takbo ng kasaysayan, manatili ka. Dahil marami pang mito ang babagsak. At marami pang kwento ang naghihintay na ikwento. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.